Hey, isang God's morning po sa ating lahat. Ngayon po ay araw na ho ng Thursday, February 5, 2026. At ngayon, bago po tayo magsimula sa ating devotion, ay nais ko pong batiin ang aking pamangkin na si Charlene Chifongyan. No? Yan, Charlene Mercado Chifongyan ng happy birthday sa aking pamangking maganda. Yan. At ngayon po ay araw ng Thursday, February 5, 2026 ay ngayon po tayo ay dadako sa ating topic ngayon. Ito po, yan, Proverbs 12 verse 15. Yan. At ngayon po, ayan po ay pamagatan nating yan, foolish arrogance versus wise counsel. No? Napakalaga ho ng ating mga payo na napapakinggan, naririnig, no? At sabi nga sa isang kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. No? Isang passage na nagpapakita sa atin kung paano nga ba natin o sino ba yung mga tao na nasa paligid natin. Napakahalaga po na ito ay magbigay sa atin ng karunungan. Higit sa lahat ay hindi nagmumula sa ating sariling kaalaman, kundi sa ating Panginoon. At ngayong magang ito, tayo po tutungay sa karunungan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. At sa ating pong panimula, tayo po ay sabi nga ay sasamahan ng aking partner para basahin ang ating talata at bigyan po tayo ng pangunahan po tayo sa ating pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga Kawikaan 12 verse 15. Ang akala ng mangmang siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kami po ay lumalapit sa iyo ng buong puso at nagpapasalamat sa panibagong umagang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, ay patnubay at sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, ngayong maghapon at pangunawa sa aming mga pag-aaralan ngayong umagang ito. Nawa samahan kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang sa ganun ay lubusan naming maunawaan at maintindihan, maisa pa muhay at isa pa puso ang bawat salita na ay aming matututunan ngayong araw na ito. Ganun din ay maipahagi din namin sa iba, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin natin Panginoon Diyos. At ngayong umagang ito po ay sabi doon sa Amplified Version, the way of the fool, tinutukoy kong fool dito is yung arrogant fool, no? Yung mahiling makipagtalo o mahiling makipag-away, no? Sabi nga ay is right in his own, no? Ibig sabihin, he rejects God's wisdom. No, he is right to his own eyes. No, but a wise and prudent man is he who listens to counsel. No, kaya nga napakahalaga sa buhay natin na maunawaan po natin. No, at ngayon pong araw na ito, araw po ng Huwebes, no, ay tayo po ay masayang magkakasama ngayon kahit na online lang, no, para pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon Diyos na katulad na sinasabi ng talatang ito
Alam po natin na dito po sa atin sa San Pablo City, ano ho, ito po ay isang lugar na punong-puno ng buhay, no? Mula sa ating mga sikat na lawa hanggang sa ating masisipag na mga negosyante at bawat pamilya, no, o masasayang pamilya, ano ho. At sa bawat takbang natin po sa ating bawat bayan, ano ho, yan sa Chao o saan man lugar, no. Yan, mga kapatid natin ngayon na nasa ibang bansa o saan man lugar tayo nandito, no, ay sabi nga po ay sa atin pong pag-aaral nito, no, sa ating aralin nito tungkol sa pagkakaiba ng pagiging mapagmataas o ito sabi nga arrogant fool at ang pagiging wise, ano ho, ay sabi nga ay napakahalaga nating matunghayan at sabi nga ma-check to self, no, bago natin po simulan ang pag-unawang ito, no, sa mismong talata, no, ay saan nga ba nanggaling at bakit napakahalaga po ng aral na ito para sa atin ngayon, ano ho. At tingnan po natin, ano ho, ang talatang ito po ay sabi nga mula po sa aklat ng Proverbs ay isinulat, no, sabi nga ay 1,000 years ago, no, ang na nakaraan, no. Karamihan po ay ang aklat po ng Proverbs ay isinulat po yan ni Haring Solomon, ang anak ni Haring David, na tinawag, no, ng Diyos na pinakamatalino sa lahat ng tao, no. Matutunghayan po natin yan doon sa sinabi ng 1 King chapter 3 verse 12, no, unang hari. Yan, unang hari chapter 3. Chapter 3 verse 12. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Amen. No, sabi mo, yan po ay title na ibinigay sa kanya. No, wala na raw kung mas tatalino, no, except siyempre sa ating Lord Jesus Christ, no. Kaya nga po nung panahon na yun, no, ay panahon po ni Haring Solomon, ang bawat tao ay sabi nga ay umaasa, no, sa karunungan mula sa matatanda at sa mga tuntunin ng Diyos para mabuhay ng maayos, no. Kaya nga po patuloy po tayo na sa bawat isa sa atin ay ginagamit po natin ang Biblia, o ang Biblia ang siyang nagiging pamantayan natin upang tayo ay magkaroon, no. Kaya na marami pa rin po ngayon sa kasalukuyan na tumatanggi, no. Pag sinabing Bible study, no, diyan na nagiging busy ako. That is the word. Busy ako, may gagawin, saka na lang. Yan yung mga alibay ng mga taong sabi nga ay ayaw makinig ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga po ang dito po sa ating talakayan ngayon ay napakahalagang pag-usapan po natin. Tandaan po natin nung panahon yun, walang gadgets, walang internet, o mga modernong sistema ng mga pag-aaral, no, o ng edukasyon noon. Walang library, no. Kaya nga ang pakikinig, no, sa payo ng may karanasan ay mahalaga para mabuhay, no. Imagine natin yung kontekstong yun, no, talagang pupunta ka, no. Kaya napakahalaga ho ang rabbi, no, ng guro. Kaya may mga masters yeah, yung ano na talagang nandun ka, pupuntahan ka, no. Talagang makikinig ka doon, pupunta ka doon, titira ka doon, alamin mo kung paano siya mamuhay. Ganun po ang panahon na yun. At sabi nga ang mga arrogant fools, no, ay noong panahon pong yon ay yung mga taong ayaw makinig sa mga alituntunin, no, ng bayan at syempre ng salita ng Diyos. Kaya kadalasan ay napupunta sila sa kapahamakan even up to now, no. Minsan ay nagdudulot pa ito ng problema para sa buong community. Imagine niyo, no, yan po ang dahilan because of the lack of the Word of God.
Kaya nga pagdating naman, no, sige, tingnan natin, nung mga 19 na mga nabuhay po ng mga 19 na mga 19th century, no. Dito po sa atin, ano, sa San Pablo, sa Chao, kung saan man sulok ng mundo, no, yung mga nabuhay ng mga panahon po na yan, no, ang bawat pamilya po ay o community ay sabi nga yung mga magkakapitbahay nun very close eh. Parang sila yung magpipinsan, sila yung magkakamag-anak, ano. Dahil po sa ganitong klaseng relasyon, yung payo, pagtutulungan, pagdadamayan. Kaya nga, dito po sa ating bayan, ano ho, sa bawat bayan natin, ay sabi nga ay lahat tayo po ay may malalim na tradisyon pagdating po sa bagay na ito, no ho, na at sa atin na sa ating pagiging magiliw at sabi nga ay pagiging mapagbigay kasi nga ang kapitbahay no, di ba? Pagka mapasin mo, oh, may ulam ka diyan, oh, to. Tikman mo ito, niluto ko, di ba? Yan yung panahon noon. Kaya nga po ang bawat matatanda ay iginagalang bilang tagapagdala ng karunungan. Natatandaan ko noon eh, nung panahon na yon, ano ho, kada makakita ka ng matanda, eh, kahit hindi mo kilala eh, magbe-bless ka eh. Ano ho, yung bawat estudyante noon, pag ikaw ay naglalakad, talaga pag nakita mo, magbe-bless ka eh. No? Kasi matanda eh. No? Ngayon, mukhang nawawala na sa kultura natin yon, ano ho. Kaya nga, kapag may problema ka noon, no, o tayo, no, tayo po ay malimit na hinihinga natin ng payo, yung ating mga lolo, lola, o mga pinuno, no, sa mga tao sa ating komunidad. Ibig sabihin, magkakakilala pa noon. Ngayon, pag tinanong mo, sino ng kapitan ng barangay ngayon sa inyo? Ay, siya na pala. Sino yun? Hindi na natin kilala. No? Kaya nga, dito po sa buhay natin, ano, kahit nga dati, di ba, pag ikaw ay namamalengke, halos kakilala mo lahat nung nandun eh. No? Halos, ano yung kamag-anak mo? Hindi. Kilala, kaibigan. No? At lalo na dito sa San Pablo noon. No? Kaya nga po, no, madalas nating naririnig ang yung mga pagkukwentuhan na payo. Ngayon, napalitan na yun ng chismis, paninira. Ano ho? Lalo na sa mga kabataan, di ba? Yung mga kabataan noon, pagka ikaw ay medyo napadikit ng kalsada, oh, tumabi ka dyan, kahit hindi mo kakilala. Ganun po noon. Ngayon, baliwala na yan. No? At ang mga bata, talaga makikita mo, talagang halos wala nang takot sa matatanda. At makikita mo na rin na halos wala nang, sabi nga ay, respeto. No, dati no, pag ikaw ay nag-ingay, yung ingay ka lang, no? Nag-uusap yung dalawang matanda, talagang siguradong may, sabi nga ay, makakatikim ka, ano? Parang sa panahon ngayon, ano kaya yun? Parang ang sarap-sarap noon. Nung panahon na yun, kinatatakutan niya ng kabataan eh. Di ba? Yung pag narinig mong, sige, umanda ka sa akin, makakatikim ka. Ngayon siguro mga bata, pag sinabi ko umanda ka sa akin, makakatikim ka, ay, excited na ako. Mami, ano po yung makakatikim? Siguro sa panahon natin, kabaliktaran yan. Tama? At katulad din natin, sa panahon natin ngayon, ano nga ba talaga ang ating mga tamang attitude, no? Kaya nga po ang pagiging dito sa ating pinag-aaralan ngayon, ang pagiging mapagmataas, no? Ay katulad po noon, ano, ay tinuturing na hindi maganda. No? Yan po yung pagiging mapagmataas. Dahil ito po ay nagdudulot ng hidwaan at pagkasira ng mga relasyon sa ating, sabi nga ay, community. Lalo na sa atin sa Pilipinas, di ba? Ang community natin, halos magkakadikit lang ang bahay eh. No? Kaya nga, konting kaluskos rinig na eh. No? Kaya nga nandun, alam mo ba, nag-aaway si ganito, ganyan, kagabi, o ganyan. Alam ka agad ng kapitbahay. Ano, pero wala na yung katulad po ng dati, yung nagdadamayan, nagtutulungan. Kaya ngayon po, taong 2026, bagamat meron po tayong maraming paraan para makakuha ng impormasyon, sabi nga, mula sa social media, hanggang sa mga online na expert, no, na ating napapakinggan, nakikita, ano po, ay napakahalaga po, lalo sa ating mga lugar, na lalo po tayong umunlad bilang isang mamamayan. Ano ho? At ang
Sabi nga, ang problema ng foolish arrogance ay nakikita natin lalo sa panahong ito. Bakit to? Kasi nga po, tingnan na lang natin doon sa mga bata ngayon. Bawat anak ng mga, makikita natin, Talagang, minsan, talagang makikita mo kahit doon sa church tinitingnan lang nung nanay at tatay yung kanilang anak Yeah. Na imbis na pigilan na wag mo nang maglaro, parang pinapanood lang nila, Although okay na minsan talagang pero turuan natin. Kasi nga po ay mahalaga rin po na hindi po sila masanay doon sa bagay na sabihin natin na minsan okay lang kay pastor, pero tingnan din muna natin. Kasi nga minsan masyado na ring baka tayo na rin ang sinasalamin ng ugali ng ating mga anak. Kasi sumasalamin yan kung paano mo inaalagaan, kung paano mo dinidisiplina yung anak mo. Sabi nga dito sa ating aral, napakalagay po. Kasi foolish arrogant ay nagdudulot yan. Imagine niyo yung bata, kung hindi mo siya kayang turuan ngayon, paano mo siya tuturuan paglaki na niya? At ngayon, sa buhay natin ngayon, marami po tayong nakikita o naririnig ng mga tao na iniisip nilang tama sila palagi. Kahit na ang ebidensya at payo, ang iba ay nagsasabi ng kabaliktaran. Sa amin pong pag-aaral ngayon, kami po ay nag-aaral sa Genesis, Nasimulan po namin yung pag-aaral ng Sodom and Gomorrah na nagpapakita po yan, ng isang aral na kung atin pong parang naging normal na sa atin, hindi na natin makikita ang tama at mali. Parang lahat na lang sa atin ay tama, kahit mali na. At katulad din po ng ating pag-aaral ngayon. Minsan po, dahil sa ating mga filter bubbles, yan yung mga common word ngayon, 2026. Sa internet o sa sobrang pagtitiwala sa sarili natin, tayo nalilito na kung sino ang dapat nating pagkatiwalaan. Diba? Dahil sa mga filters na yan, yung lalaki nagiging babae, babae nagiging lalaki, yung pogi nagiging mas pogi, at yung maganda mas nagiging mas maganda pa. Walang pangit na. Kasi nga, may filter bubbles. Kaya nga, dito po sa ating komunidad, ay napakahalaga po na tayo ay magpatuloy ayon sa tama at pagiging wise. Kaya nga po sa ating pananampalatayang ito ay nagpapatungkol sa atin, ng tamang pananaw. Kaya mula po nung panahon na yon, ang bawat apostol hanggang sa modernong mga pag-aaral ngayon, tulad ng mga turo ni Dr. Charles Stanley, at ating mga kapastoran, sa ating mga lugar, maging sa San Pablo, sa Chaong, o saan man lugar ng ito, ay palagi po nating naririnig na ang karunungan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa anumang kaalaman na makukuha natin mula sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, ang pagiging wise and prudent ngayon ay hindi lang tungkol sa pagiging matalino sa paaralan o sa trabaho o sa ating negosyo. Ito po ay tungkol sa pag-alala, how we reminisce, sabihin natin ay kung paano natin inaalala ang pangangailangan natin sa Diyos. Dahil ang pangangailangan ito ang siyang tunay, na magbibigay sa atin ng kaalaman. Mga tunay na kaibigan, mga kapatid natin sa ating Panginoon Kristo, sila po yung mga taong gagabay sa atin. Kaya nga po dito sa ating talakayan ngayon ay nagpapatungkol sa dalawang sabi nga it's an opposite, two opposite things, ang pagiging arrogant o yung arrogant fool at yung pagiging wise, yung pagiging wise and prudent, na tinatawag. At dito tutunghayan po natin ito about po doon sa arrogant fool. Balikan ulit natin, ito yung mga taong matigas ang ulo at ayaw tanggapin ang karunungan na galing sa Diyos. Sabi nga,
ang mga taong ito, tingin nila o tingin niya, no? Lahat ng ginagawa niya ay tama. Parang wala nang mali. Kaya nga kahit na mali na ito sa mata ng iba o sa kalooban ng Diyos, para sa Kanya, basta ako tama. Yan po yung mga taong yan. Basta tama yung ginagawa ko. No? Kasi siya mismo ang nagdidesisyon ng tama at mali para sa sarili natin. Niyang sarili. No? Parang, basta alam ko tama ang ginagawa ko. Okay. Yan, ang tawag po dyan ay arrogant fool. Ang salitang fool, no, hindi po yan swimming pool. Hindi po yan billiards pool. Hindi po yan. Ang salitang fool dito ay hindi lang po yung hindi marunong. Ito yung taong tinatanggihan ang katotohanan ng Diyos at umaasa lang sa kanyang sariling pag-iisip. No? Ano sabi po sa atin ng Isaiah chapter 5 verse 20? Kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama, at ang minamabuti naman, iyo'y minamasama. Ang kaliwanagay ginawang kadiliman, at ang kadilimay itunuring na kaliwanagan. Ang nasa ng lasang mapait, ang sabing matamis, ang lasang matamis, ang sabing mapait. Grabe, no? Yung kanyang panlasa na iba na. No? May sarili na siyang panlasa. Diba? Sabi nga noong kanta ng Datit, kabiling-bili na ng lola, huwag kang uminom ng serbesa. Ito'y hindi inuming pambata. Mag-soft drinks ka na lang. Parehas mali, no? Yung soft drinks, yung alak, parehas nakakasama sa kalusugan ng tao, no? Pero that is the secular song na nagpapakita ng parehas na mali. No? Kaya nga yung alak nagiging matamis na daw yan pagka lalo na ikaw ay nalalango na, no? Nagiging matamis na daw po yan ayon sa mga maglalasing, no? Kaya nga yan ay nagiging arrogant fool, no? Kaya nga po dito ipinapakita na kung paano ang taong ay nagiging matigas ang ulo. Ang binabaligtad po niya ang mga bagay-bagay. Para sa kanya, kung ano ang mali sa mata ng Diyos at ang mga mabubuting tao, siya naman ay tinatawag na tama. Parang binago niya yung mga tuntunin ng Diyos para lang umangkop sa kanyang sariling gusto. Basta ako, tama ako. Yan ang talaga ang motto niya. Yan ang motto ng mga arrogant fool. Kaya pag nakakakita po tayo ng ganyan, ay huwag nyo naman po sasabihin, alam mo, arrogant fool ka. Huwag po ganon. Tingnan natin kung paano natin maibabahagi ng tama sa mga taong yan. Minsan, talaga matatawa ka na lang, lalo na kung ikaw ay nandito ngayon, napakinggan mo ang bahaging ito. No, ano nga ba yung sinasabi na ito ng Proverbs 12 verse 15? Ano nga ba itong arrogant fool? Again, wag naman natin, hoy, alam mo, ito, pakinggan mo itong God's morning na ito. Hindi naman po ganun. Do not condemn people. Always let them convict by the grace and love of God. No? Kaya nga po, mahalaga po sa atin na patuloy tayo nag-aaral. Kasi nga po, dyan po tayo matututo. Kaya nga lagi nating sinasabi no, na tayo po ay umattend ng mga Bible study. No? At matututo po talaga tayo. No? Tunghayan din natin yung isang pahayag. Maganda po yan yung pahayag ni Apostol Pablo doon sa Romans chapter 1 verse 21 and 22. Ayan. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinangaralan bilang Diyos ni pinasalamatan man lamang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. 22. 22. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Amen. No? Yan po ang nangyayari sa mga taong merong attitude ng arrogant fool. Ito po yung mga taong alam niya ang katotohanan tungkol sa Diyos, pero tinatanggihan niya ito at mas pinagkakatiwalaan ang sarili niyang pag-iisip.
Kaya nga pagka yung mga pastor natin sinasabi, umattend ka ng Bible study. Mamaya po may Bible study kami. At kami po ay nasa Romans chapter 21 na. Ano ho? Napaka-exciting po ng aming mga topic, no? By the grace of God. Ano ho? At siyempre, dahil po yun sa Holy Spirit, no, na siya nagtuturo naman sa bawat isa po sa amin. At kung nais mo na umattend, no, ay bukas po ang ating Bible study, no. At kayo po mag-message lang at i-add po namin kayo. Kaya nga po, tuloy po tayo, no. Ang mga taong ito na talagang alam nila ang salita ng Panginoon Diyos pero tinatanggihan, ano ho, ay kahit na alam na nila, no, sa kanilang sariling pag-iisip, no, ay minsan ay akala pa ng taong na ito ay matalino siya dahil sa mga desisyon niya. Pero sa totoo lamang po, ano ho, ay nagiging, ayokong banggitin to sige, pero spelling ko na lang po, nagiging tanga siya. Nagiging hangal, yan, okay. Nagiging hangal siya, no? Dahil iniiwan niya ang karunungan na galing sa Diyos. Kasi the moment na tinatanggihan mo yung salita ng Panginoon Diyos, iniiwan mo yun. Parang tinatanggihan mo. Tandaan mo, bawat gawain na nakikita mo, kung wala ka naman talagang valid reason, no? Yan, nagiging hangal ang isang taong yan. Okay, so tingnan naman po natin yung about the wise and prudent man. No ho. Huwag na natin dagdagan yon. Siguro enough na yung arrogant fool na yan. No ho. Tungo naman po tayo doon sa isang tao na inambing dito sa ating pag-aaral. A wise and prudent man. No. Ito po yung taong may karunungan na hindi siya nag-iisip na siya lang ang may alam. Handa po siyang makinig sa payo ng ibang, sabi nga ay taong matalino, mapagkakatiwalaan, at lalong-lalo na yung mga payo na umaayon sa salita ng Panginoon Diyos. Yan po ang importance din ng Bible study. Katulad po na sinasabi na ibang bahagi ng Proverbs, no? Tingnan po natin yan. Unahin natin yung Proverbs 3 verse 7. Huwag mong ipagmayabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Yan, hindi dahil sa meron ka ng nalaman, minsan, parang, ay, nabasa ko na yung Bible, siguro mga 20 times na, alam ko na yan, no? Yan, kayabangan po yan. Okay, Proverbs 9, verse 9. Ang matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino, ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Yan. Yan yung po yung mga tao na patuloy na hinahanap ang katotohanan. Kaya nga tawag sa kanila, yan yung mga uhaw sa katotohanan. Uhaw sa salita ng Panginoon Diyos. Sila yung mga tao na pinipilit nilang baguhin yung buhay nila na naaayon na sa salita ng Panginoon Diyos. Ang tawag po dyan ay wise and prudent man, no, or woman, no. Ngayon naman natin yung Proverbs 21, verse 2. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya'y wasto, ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Amen. Kaya hindi po natin kaya ipagmalaki. Dahil alam ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. Kaya nga po ang karunungan ay hindi na kailangan o nanggagaling lang o nagmumula lang sa sarili natin. Kailangan po natin ng tamang patnubay. Imagine niyo kahapon pinag-aralan namin si Abraham, no? Ano pa rin nagkakamali pa rin siya. No? Kahit na malapit siya sa Panginoon, nagkakamali pa rin siya. Naulit pa nga ulit yung pangyayari. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi siya nagtitiwala sa Panginoon Diyos. Pero nagkakamali pa rin po. Kaya hindi po tayo dapat manahan sa sarili nating kaalaman. No, hindi ko na may kukwento, no, kasi medyo mahaba po yung aming yung topic na yon. I just want to encourage na lang po na sa mga susunod matin po tayo ng Bible study, no. Kaya nga mga kapatid, sa ating pong pananampalataya, ito po yung nagbibigay sa atin na God's wisdom is above all. Ang karunungan na nagmumula sa Panginoon ay siyang, sabi nga, is above all. Hindi tayo makakagawa ng tamang desisyon
kung tayo lang ang susundin natin o yung sarili lang natin ang susundin natin. Ang Diyos po ang siyang may-ari ng lahat ng karunungan. Kaya kailangan po natin na siya sundin at humingi ng payo sa pamamagitan ng kanyang salita. At mga taong tunay na naglilingkod sa kanya. Humility is the key. Magpakumbaba po tayo. Ang pagiging mapagpakumbaba, yan po yung pag-amin na hindi tayo perpekto at kailangan natin ng tulong ng isang, sabi nga po ay ng isang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito, maging nakikita man o hindi. Ito po ay isang batayan ng ating pananampalataya. Ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagpakita ng pagiging mapagpakumbaba at hinikayat niya tayo na gawin din ito. Kaya nga po napakahalaga ng bawat lugar kung saan ay nandun tayo. Sino ba yung mga kasama natin? Again, community matters. Ang pagiging bahagi natin ng church family. Sabihin, bahagi ka ng church family. Ibig sabihin, kung katulad po namin, pangalan po ng church namin, Purpose Filled Life, dapat nakikibahagi ka doon sa mga gawain. Ano ho? Napakahalaga po niyan na uma-attend ka sa mga gawain kung talagang ikaw ay parte ng isang church. Unless, meron ka lang talagang valid reason. Pag sinabing valid reason, halimbawa talagang kailangan mo, hindi yung nagdadahilan ka lang. Kaya nga, napakahalaga rin sa atin nito. Paano mo ba i-determine kung ano yung valid reason? Are you arrogant fool? Or are you a wise and prudent man? Kaya nga po, ito ay nagpapatungkol sa atin na dito makakakuha po tayo ng tamang payo at suporta sa ating mga pastors, elders, mga kapatid natin sa ating Panginoong Kristo. Ang bawat isa po ay may papel upang gabayan ang bawat isa kapag tayo ay nalilito o nahihirapan sa mga desisyon o sa ating mga pag-aaral. Kaya po mahalaga yung Bible study dahil minsan akala natin yun ay tama. Yun pala, hindi. Doon natin nakikita kung ano ang tamang konteksto at kung para saan. Paano po natin may iugnay ito sa ating buhay? Kung pag-uusapan po natin ang ating desisyon, baka meron po tayo mga pinag-iisipang halimbawa negosyo, no, na pwede nating gawin, no. Mahalaga po na wag nating sabihin alam ko na yan, kaya ko na yan. Ito yung diskarte ko, ito yung aking sistema, pinag-isipan ko yan ng mahabang panahon. Mahalaga po yung payo din ng mga tao, lalo na higit sa lahat na mga nandoon sa lugar na yan. Doon makakakita tayo ng tamang desisyon, no? At kung tayo man ay nandito sa namumroblema sa ating relasyon, no? Minsan po kasi dahil sa pagiging matigas ng ulo, nagkakaroon po tayo ng away sa pamilya, kaibigan o kapitbahay, lalo na sa mga lugar dito sa atin na medyo makikipot. Baka mas mabuti kung makinig po tayo sa kanilang pananaw at humingi ng payo kung paano ayusin ang bawat problema. Lalo na po sa ating pananampalataya ngayon. No, minsan baka tayo po naisip natin na alam na natin ang lahat ng tungkol sa Diyos. Pero palagi po tayong tandaan po natin sa ating patuloy na pag-attend sa mga gawain, sa ating Bible study, may matututunan po tayo. Lagi po tayong hindi iiwanan ng Diyos na empty-handed. Sa bawat gawain, pag itatalaga natin ang ating sarili, no, sa gawain, may matututunan po tayo. I challenge every one of you, no, na subukan niyo po umattend ng Bible study, no? Mamaya meron po kami. Yan. Attend po kayo. Kung wala po kayong natutunan, wala po kami magagawa. Ano ho? Pero kung may natutunan po kayo, at gusto niyo pong ibahagi rin sa iba, malaya po tayo. Mas mahalaga po na tayo ay nakakakuha ng karunungan mula sa Panginoon. Kailangan po natin ng bawat isa
ating mga pastor, mga guro, no, sa Biblia, o sa ating mga Bible study, dito po sa atin napakaliwanag, no, na kailangan po natin ng kanyang salita upang maunawaan natin ito. Mga kapatid, dito po sa aking pagtatapos, bago po tayo magwakas ngayong umagang ito, hayaan po natin, ibigay po natin ang ating sarili upang magkaroon po tayo ng kaalaman na nagmumula sa Kanya. Huwag po tayong maging taong matigas ang ulo na ayaw makinig sa payo ng Diyos at ng mga taong tunay na nag-aalala sa atin. Isipin po natin na sa ating buhay, sa ating bawat lugar, sa ating community, parang dito po sa atin sa San Pablo, parang isang lawa lang po ito. Kailangan ng malinis at maayos para magamit ng lahat. Di ba? Napakaganda ng kung ang ating lake ay malinis, maayos, pero pag ito ay punong-puno na ng basura, punong-puno na ng krimen, di ba nakakatakot? Di ba? Pero kung ito ay maayos, ang sarap, no? Nakikita natin, nakakapaglakad tayo, na nare-relax tayo. Yan po yung kabutihan. Ganon din po sa ating buhay. Kailangan po natin ng tamang patnubay para mabuhay tayo ng makabuluhan at makapagbigay tayo ng kasiyahan sa Diyos. Kapatid, patuloy po tayong manalangin, patuloy po natin ipanalangin ng bawat isa. Pangbigyan tayo ng Diyos ng pusong bukas at mapagpakumbaba. Pusong handang makinig sa Kanyang salita at payo sa mga tunay na kaibigan. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pagtutok. Magandang araw po sa ating lahat at hanggang sa susunod, hanggang bukas, no, para sa ating God's Morning, no, sa ating daily devotion. At ang lahat po ng ito, sabi nga ay, to God be all the glory, now and forever. At ngayon naman, tungo po tayo sa Wednesday's reflection. God's morning mga kapatid. Dito po sa ating natutunan ngayong umagang ito ay madadala natin sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay sa ating mga kinakaharap. Ako'y mabibiyak. Meron tayong baon ngayong umagang ito upang gamitin natin sa ating gagawin ngayong maghapon. Kailangan po nating kilalanin na maaaring mali ang ating mga iniisip, ang ating mga payo. Hindi po porke tayo ay, sa tahanan na lang po, hindi porke tayo ay magulang ay tayo ay tama. Mm-hmm. Kailangan din po nating alamin kung ano yung saloobin ng mga bata. Yes. Alamin natin kung ano yung, kasi mas matututo pa rin po tayo sa mga bata. Hindi po porke mga bata sila ay wala tayong matututunan. Mas marami pa nga po tayong natututunan sa mga bata, lalo na po ngayon, marami na pong alam yung mga bata. Talo nga tayo sa English. Kaya po, tayo po ay, kung tayo ay naguguluhan, tayo ay, lalo na sa decision sa pamilya, humingi po tayo ng payo sa ating mga, sa ating asawa, sa ating mga anak. Possible na yung ating kinakaguluhan, yung ating iniisip na hindi, na tayo ay naguguluhan ay sa mga bata natin makukuha sapagkat ang mga bata po ngayon napakatatalino na. At saka kung tayo po ay naguguluhan, lumapit po tayo sa ating Panginoon at bibigyan po niya tayo ng karunungan, ng tamang payo, bagamat hindi man po natin naririnig na nagsasalita ang ating Panginoon, pero sa pamamagitan po ng pananalangin at pagbabasa ng Biblia, sasagot siya doon sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kaya napaka-importante po na tayo ay babad sa presensya ng ating Panginoon sapagkat ang kaaway po palagi tayong ginugulo. Yung akala natin tamang-tama yung ating desisyon, yung ating iniisip, pero hindi naman po pala na ayon sapagkat hahantong tayo sa kapahamakan. Kaya wag po tayong papadaya sa ating mga iniisip. Palagi po tayong kumonsulta kung di man sa mga elders or sa mga pastor. Pwede po kahit kayo nag-iisa. Kasi hindi naman po palaging na andyan yung mga handang huhingan ng payo. May mga desisyon po kasi na yung biglaan, yung iniisip natin tapos bigla natin, kailangan natin magdesisyon agad.
ipanalangin po natin at bibigyan po tayo ng karunungan ng ating Panginoon. Hindi po dahilan na tayo ay babad na sa presensya ng Panginoon. Kahit nga po mga pastor, kailangan po nila ng payo para sa kanilang yung mga elders sa church or yung mga asawa nila, kailangan po talaga ng payo lalo na po ng mga pastor. Kaya patuloy din po natin ipanalangin yung mga pastor natin sapagkat tao din naman po sila, nagkakamali din. Kaya yun po, pero sa patuloy na sama-sama nating pananalangin sa bawat isa, mapagtatagumpayan po natin lahat yan. Kaya po, sabi nga, hindi nabubuhay ang tao na mag-isa lang. Yung... kaya kailangan po natin ang kapwa natin. Kaya napaka-importante din po ng fellowship kasi doon po sa fellowship, doon po natin na-share yung mga doon natin na ibabahagi yung ating mga testimonies o kaya yung doon tayo naguguluhan. May mga decision tayo na kailangang pagdesisyonan, pero doon sa mga fellowship, doon po tayo naliliwanagan, doon tayo napapayuhan ng mga kasama natin at mas lumilinaw ang desisyon na kailangan natin ipagdesisyonan. Yun po, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay, so pray ng Diyos. Okay, so tayo po ngayon ay dadako sa ating mga partners online, no? At ngayon po ay ating tunghayan ang mga sisipag nating mga kapatid na lagi nating kasama dito. Yan. Unahin na po natin sa lugar ng Bulakin. Kasama po natin, nandito ngayon, si Nay Marta Artil Diaga. At syempre, pagbati na rin natin. Dahil kung nandiyan si Nay Marta, nandyan si Kuya Chris Artil Diaga. At syempre, nandyan din po si Nay Gori dyan po sa Bulakin. Ciao, pagbati na natin sa lahat dyan. At isang mapagpalang umaga po at pagbati sa buong Malasmas, Bumbani, Silang, Artillaga family dyan po sa kila Kuya Chris. To. Yan. At sa ating lahat. At from Israel, kasama natin si Sister Maria, no? Siyempre, Maria Pe. Yan, kasama po natin. Siyempre, pagbati natin sa kanyang buong pamilya, sa kanyang husband, kay Brother Ian Artillaga, no? Yan, at sa kanilang mga magagandang anak. Yan, sa mapagpalang umaga po. Yan din sa Bulakin, Chaong, Quezon, no? Ayan, at sinundan din po yan, ating kapatid mula po sa saan nga ba sila EJ, no? Namiss ko ito. Kapatid natin si EJ, no? EJ yung kasama ni Casey dati sa Toyota, yung kaasawa niya. No? Yan, ito kasama natin sa Dolores yata rin. Dolores din, o San Cristobal. No? Malapit sa church natin. No? Diyan sa Bulaking Chaong, Quezon, no? Anyway, so isang kasama po natin at binabati natin ang buong family ni Brother EJ Lat, no? Yan. Na-miss ka namin. Yan. At ang buong family. Yan. At ng inyong mga anak. Yan. Isang mapagpalang umaga sa iyo, bro. Yan. Dyan sa San Cristobal or Dolores, Quezon. Ano ho. Yan. At kasama rin po natin ang family Patual, no, sa Villa Escudero, yan, sa pangunguna ni Nay Winnie, at isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan, sa inyong mga anak, manugang, at mga apo, at sa inyong buong angkan. No, yan, isang mapagpalang umaga po dyan sa Villa Escudero. At from Bacolod City, muli kasama po natin ang Pios family, yan, sa pangunguna ni Kuya George Pios, at isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya. At dito naman po sa Santa Rosa, Laguna, yan, kasama po natin ang aking magandang nanay, yan, si Corazon Getgano Mercado, at siyempre pagbati sa aking pamangkin dyan kay Charlene Chipong, yan, no, ng isang happy birthday. Yan. Yan. At yan, from United States naman po tayo. Tungo naman po tayo sa Washington, Seattle. Mula po sa Dow family. Yan, sa pangunguna ni Nars Abby. Isang mapagpalang umaga po dito sa atin. No, at sa ating lahat. Yan. At tungo naman po tayo sa
Dolores Quezon ulit. Yan. Kasama natin ang ating kapatid si Brother Dave, Rian Delar, At isang mapagpalang umaga sa inyong lahat diyan sa Bulacan Chaong. Sa Dolores, yan, Dolores Quezon, diyan sa yan, at regard sa lahat mga kapatid, at ingatan tayo ng Lord sa lahat ng ating gagawin. Yan kay Foreman Rick, at sa lahat ng ating mga kasama diyan, at isang mapagpalang umaga sa ating lahat, At from Antique nga ba sila Jowen, Yung yan kay Jowen Katake Mandigma, Yan from Antique, Antique. Yan. Kasama po natin si Jowen Katake ba ito? Katake Mandigma. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo dyan. Yan po ay kapatid ng aking may bahay. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo dyan at sa inyong lahat dyan sa Antique. Yan. At yan, balik naman tayo sa San Pablo City. Isang mapagpalang umaga sa Nunoso family. Yan, sa pangunguna ni Ate Nela. Yan, at isang mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan, kay Kuya Tony at sa inyong lahat dyan. Yan, at sino pa? Yan, si Nay Gloria, nabati na natin. Yan, at mula naman po ulit sa Villa Escudero. Pagbati rin po natin sa Dalangin family. Yan, kay Sister Lisel, At tungo naman po tayo sa Pila, Laguna. Mula po sa Tiloric Church, dyan po sa Pila, Laguna. Yan, kasama po natin sila si Sister Barbie Tatel at sa mapagpalang umaga sa iyong buong pamilya. Ganon din sa iyong anak kay Bench, At syempre, dyan sa Tuliric Church, sa pangunguna dyan ni Pastor Eds Rona, Lapit na anniversary nila sa February 28. Tayo po ay sama-samang sumamba, at tingnan ang anniversary ito, Excited na po kami diyan. Nandiyan po kami, Purpose Filled Life Ministry. Makikilahok po kami diyan, Yan. Okay, so tungo naman po tayo sa ating mga kapatid dito sa Carmelite Concepcion. Kasama po natin ang ating kumpare, kaibigan, kasama rin natin sa business, lahat-lahat na, Yan, ang family, Tanyo family. Yan, pagbati natin din sa Azucena family. Siyempre, yan, kay paring Arthur, kay kumaring Carmeline, Siyempre, sa kanilang mga anak, kay Pau, kay Julene, at siyempre pagbati na rin natin sa aking inaanak diyan sa Carmelite, kay Tyrone at kay Janessa. Yan, laging nakikinig at laging nating nakakasama dito sa God's Morning. Yan, at sino pa? Okay. Yan, ito kasama rin natin from Bulacan Chaong. Yan, pagbati natin kay Iyasel Cartina. Yan, at syempre kay Nanay Lina at sa lahat dyan, Kay Richard, kay sa lahat-lahat dyan, Yan, at sa lahat ng nandyan sa Bulacan Chaong. Yan. Yan. Okay. At yan, kasama rin po natin, siyempre, ang Andal Artillaga family, yan sa pangunguna ni Pastor Ape, dyan sa South Meadows, Yan. At patuloy po tayong yan, kasama natin at pagbati natin sa buong Andal Artillaga family. Yan, pagbati din natin kay Malu, kay Michelle, kay Avi, at ganoon din sa inyong mga manugang, kay Mark, at sa inyong mga apo. Yan. Yan. At yan, sino pa? Yan, kasama rin natin from Dolores Quezon. Yan. Ang dami natin mga taga Dolores, Kasama natin. Ito, kasama rin po namin sa Bible study kahit na may sakit, Talagang purihin ang Diyos sa buhay ninyo, mga kapatid yan. Kasama po natin si Nay Remy Alinea. Yan, isa pagbati po natin yan sa ating mga kapatid dyan, sa inyong buong pamilya, yan, sa Dolores Quezon,
Yan, God's morning po, Nay Remy. Yan. At sino pa ba? Lahat ba yung nabati na? Parang si Sister Babes, parang nakita ko kanina, pero yan, batiin na natin. Si Sister Babes, Renzares, no? Yan, kasama rin natin. Sino pa ba? Meron pa ba akong hindi nabate? Okay, mukhang wala na naman. Yan, comment lang po abang hindi pa tayo nagtatapos. Baka ho ako'y may nakakaligtaan. No, taas lamang po ang kamay. Hindi naman makikita, no? Pero ganun ba mga kapatid? Sa yugtong ito, tayo po ay napagpala. At sa yugtong ito, ang ating pong ninanais lamang ay papurihan ng ating Panginoon Diyos na siyang tunay na guro, ang tunay na pinagmulan ng lahat ng mensahe na ating napakinggan, tunay na ating sinasamba. Sabi nga, lahat tayo ay napagpala, lahat tayo ay natuto ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Nawa sa umagang ito, tayo po ay napagpala ng ating Panginoon. Yan, si Sister Babes. Sabi ko na nandito si Sister Babes. Hindi ko na nakita sa comment section. Yan, hi, oo. Hi po siguro ito. Yan, at yan mga kapatid, tayo po ay magtatapos na. Nawa tayo po ay dumako na dito po sa ating pangwakas. Tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, muli salamat sa araw at oras na ito na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. At sa aming mga kapatid na manunood, makikinig ng replay na ito, ay dalangin po namin na sa katulad, Panginoon, ng bawat isa na nagtalaga ng oras, Panginoon, ito ay nagpapakita sa buhay namin na ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng karunungan na nagmumula lang sa iyo. Kaya nga, Panginoon, sa aming topic na ipinagkaloob mo sa amin dito sa Proverbs 12, verse 15, Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, ng katulad, Panginoon, ng wise and prudent man, O Lord. Huwag niyo kaming hayaan, Panginoon, na magkaroon kami ng isang attitude as a foolish and arrogant, O Lord. Fool and arrogant person, O Lord. But pagkos, Panginoon, Lord, binigyan mo kami, Panginoon, at itinuro ito upang kami ay makita namin know to ourselves, O Lord, and to check ang aming isip, ang aming puso at ang aming attitude upang mabago ayon sa iyong kalooban. Kaya po sa lahat ng ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, aming Diyos Ama, banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Sa lahat po na ito, sa iyo po ang kapurihan at patuloy na idinadalangin din namin, Panginoon, na may pasasalamat, pagtitiwala at pagsamba na ang bawat may karamdaman na narito ngayon, na nakikinig, Lord, at sa mga kapatid namin na nabanggit, Panginoon, ay, Lord, naniniwala po kami na sa iyong pangalan, sa iyong dakilang layunin, kami po ay pinagaling nila. Sa aming mga kapatid, especially sa aking anak na si Casey, kay Brother Rolly, kay Nay Remy, kay Kuya Chris, kay Kuya Victor, kay Sister Josie, kay Kyle, O Lord, at sa lahat po na may karamdaman, O Lord. Ganon din kay Nay Winnie na tila parang inuubo na rin po dahil sa lamig ng panahon, O Lord, ay patuloy naming pinagkakatiwala na sa iyo, ikaw po magbibigay ng lakas, magbibigay ng kagalingan, at anumang pangangailangan sa aming buhay. Even, Lord, sa proteksyon ay pagkakalob mo sa bawat isa, sa lahat ng aming tutunguhan o aming landasin ngayong araw na ito. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon, ang buhay namin ito. Dalangin po namin na maging kasiyasiya at maging bahagi po ng kaharian mo, Panginoon, ang bawat iisipin namin, sasabihin at gagawin sa mundong ito. Sa araw na ito, salamat po, Panginoon. Sa iyong patnubay at gabay, sa inyo po kami nagtitiwala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Again, mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is died. Christ has risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, And together we we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Kape po tayo.